muli po natin ipanayam si Sir Robert. Pareho po silang Robert. Matanong ko po pala dun sa pataba po, yung abono. Yun po hindi natin i-clear kanina. Ilan po yung natipid ninyo sa pataba? Sa kabuhan po, magmula sa punla hanggang sa isang, yung isang cropping po. Sa ngayon. Opo. Ang dati kasi, ang basal namin dyan ay ilan yun, Robert? Sa ekari, agad. Apat. Ate yun, 2 triple, 2 urea. O bago sa punla ay 2 amunyo. 6. Bago top dress. Ganun ulit. Ganun din, top din. Bali 5 lang naman. Oo, dati 3 urea, bago 2 triple. Top dress. 5, 11. Bali 11 no, 11. Pero sa ngayon, nung gumamit tayo ng organic ay natin dito konti. Oo, 3 triple. Basan. Pag doctors ay try mo rin tapos 0-0-60. Oo, bali sa sektor na gamit natin di bali 5 triple. Isang 0-0-60. Wala na yung urea. Inalit na natin yung urea. Yung organic. Ang napalaking tipid natin sa insecticide, hindi tayo organic. So, ibig sabihin yung dati po ninyong pataba, sa ganitong season, umabot po kayo ng 11. Tapos, nitong nag-organic kayo, naging 6. Nakabawas ng halos kalahati. Oo. Halos inalit na natin ang urea. Oo. So, halos kalahati yung nawala doon sa synthetic, no? Tapos doon sa punla, hindi na rin kayo nagsisynthetic. Wala nang nilalagay. Oo. So, halos 50% yung natanggal natin. Tapos yung lason. Yung malaking nabawas lalo. Dati po ba sa lason, sa punla, nag-spray kayo sa lason? Sa lason. Meron na? Dati. Eh, ngayon po, lahat po, magmula sa punla hanggang harvest. Wala na. Wala na. Wala nang lason. Napang insekto. Oo. Kahit po, wala na. Pang tangya, pang borer, wala na lahat. So, yun pong ipinalit natin, yung ating organic full harvest. Ito lang katapat ng mag-isip ko. Oo. So, dahil po dito, sa product na to, nakatipid po kayo sa synthetic ng 50% at hindi na po ninyo ginamitan ng kahit na anong lason dahil po dyan sa product na yan. So, napakaganda po ng balita, no? Natin pong i-clear para po mas malinaw po sa karamihan. Kasi nga, yung iba natatakot pa din dahil pagka mag-organic daw, hindi daw pwede maglagay ng synthetic. Pero tayo, meron pa din. Oo. Eh, tanong ko po pala doon sa kuhol, paano po kayo nag-transition sa kuhol? Sa kuhol hindi ka namin problema ang kuhol pag gumamit ka nito. Pag gumamit ka nito, tapos, may kuhol, spray mo nung ito. Tapos, mag-spray ka ng pang-kuhol, yung matitirang kuhol na hindi mo napatay. Pag may time na pala, hindi siya sa mga dahil dito. Ayun siya kasi dito eh. Dati nakakailang spray po kayo sa kuhol, ng pamatay kuhol? Hindi ako, nadali siya ng minsan ulit-ulit. Ay dito po, nag-ulit-ulit kayo? Wala na, isang beses lang. Ay, kamusta po yung sa damo? Sa damo ay gumamit pa rin kami ng herbicide kasi yung aming pressure sa lupa ay kulang pa. Pero, tama po. Pero, ibig ko sabihin, lahat ba ng buong area, inisprehan din ninyo ng herbicide o portion lang? Meron kami isang area na hindi gumamit, hindi na-sprayan ng herbicide. Meron yung hindi na-sprayan ng herbicide? Meron 2 hektarya. 2 hektarya ang hindi? Balitas ko ang herbicide na hindi nagamitan ng herbicide. Oo, luwi ka. Kasi, sinubukan kasi pinamit ko. Yung pinamitan ng yan, bago yung herbicide na pagdamo. Halos parehas din lang. Halos walang dinamo na pa ngayon. Balayan namin. Transition pa po yan, ha? Oo. Diba, nung amin pong demonstration, sa kuhol. Tika muna, kayo ngayon magdikit para kayo magkaaway. Ako yung nahihirapan, no? Ayan. Sa amin natin pong promotion, nung kami pumunta dito, sa kuhol po ay meron tayong transition. Sa damo, ganun din, transition. Pero sinubukan po ninyo na may portion na hindi kayo nag-spray sa damo. Yun, yung po doon, kalaunan hindi nyo talaga gagamitin yung pangkuhol at pangdamo. Kaya lang, siyempre nagta-transition tayo. Pero ang kagandahan dyan, ang pinakasikreto, yun pong ating protocol kung nasusunod no, sa land preparation, talagang mapagtagumpayan pa natin. So, aside po dun sa
pataba, nakatipid na kayo ng 50%, tapos wala na kayong kahit na anong lason, tapos dun sa kuhol, nakatipid rin kayo kasi isang beses lang. Oo, minsanan lang. Tapos si damo, nakatipid rin kayo. Kasi dati, pag kahit na-sprayan nyo na ng damo, nag-spray pa din kayo. Oo. Ngayon, wala na. Wala na. Wala na. Oo. Minsanan na lang. Minsanan na lang. So, from kuhol, damo, synthetic, at lalo na yung mga lason, ay sobrang laki ng tipid ng mga ginagamit nyo kaysa dati. So, ngayon po, magandang balita yan, no? Atin po ngayong i-a-apply sa susunod na cropping yung isa-isa ang tanim. Na, dati po kayo ilang kilo per hectare sa binhi? 30 kilos. 30. Kilos. Ngayon po, gagawin nating 15 kilos per hectare. Tapos yung transplant po natin, 12 days. Transplant. 15, ano? Oo. 15. 12 to 15 days ang ano natin, ang transplanting natin. At yun, ay mapagalaman natin yung mga susunod na harvest natin. Ang target natin is 180 to 200 sako per hectare. Pero hindi po yun mangyayari kung hindi po magiging consistent po yung protocol natin. No po, kailangan. Pero yun po yung mga nag-i-spray, sisipagin po sila kasi sila rin po yung magbe-benefit sa huli. Ano po. So ayan po, maraming salamat po sa kalinawan pa po ng marami tungkol sa paggamit sa product. So ito po, si partner Robert dito po sa Barangay Pinagturilan, sa mga interested po dito sa nasabing product ay maaari po ninyo siyang i-chat, no? Robert Damhemro. Yan po yung messenger niya. At pwede niyo po siyang kausapin patungkol din sa paggamit ng product na yan. At ang partner po niya dyan ay si Ma'am Opel. Zoom card naman para po sa mga interested ay magbigay alam lang sa kanila para ma-schedule natin kung kailan natin mapag-usapan tungkol sa nasabing product. So ayan po, maraming salamat po at magandang umaga.